Hi, good morning, Abby. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, good morning po. Kanina po, sabi ni Congressman Erice, naghihingalo ang ICI. Hindi pa ho patay. 50-50 pa daw po because of Secretary Singson's resignation. Kayo po, ano ang pagtaya ninyo sa ICI ngayon na ngayon ay nag-resign na po si Secretary Singson? Sang-ayon po tayo sa ganung pagtingin na alam naman natin, isa sa mga nagdala ng laking kredibilidad sa ICI ay si Simpson. Sa kanyang resignation, of course, maraming mga tanong, bakit po siya nag-resign in the first place? Tapos, sa mga aksyon mismo, yung ginagawa mismo ng ICI, marami ng mga pagdududa sa credibility at saka sa effectivity o effectiveness ng aksyon ito. Una pa lang, yung sa pangakong magiging transparent ang mga proseso nito. Nakita naman natin na sa sarili niyang rules ay basta mag-request ng secretary siya ang hibigay. So, practically, walang transparency yung mga processes niya. Pangalawa, at mas mahalaga, ay tila hindi mahigpit na tinatanganan ang expectation sa kanya na inimbestigahan ang lahat ng sangkot saan man tumuro ang ebidensya. Ang nakikita natin ngayon dahil marami nang tumuturo sa Malacanang ay hindi naman tinutuloy ang investigasyon sa Malacanang. Ibig sabihin, mula Executive Secretary, BDN Secretary, ilang mga USEC, latest ni Sec. Giorgio Cadiz sa DOJ ay napangalanan na. Tapos ang sinasabi ay lahat sila ay kumikilos sa utos ng Pangulo, pero hindi naman ever tinatawag o inimbestigahan ng ICI ang mga ito. So, because of all that, I think valid na questioning kung talaga bang ginagampanan ng ICI ang mandato nito or nandiyan lang yan para selectively mayroong binan, tapos kapag Malacanang na ay essentially cover up ang Lalayo sila.